Bida ito sa mga pista at selebrasyon. Espesyal na handa sa mesa ng mga Pinoy. Pero alam niyo bang nakaabot na rin ito hanggang sa mga hapagkainan sa Europa? Sa Milan, Italy, hindi na namimiss ng mga Pinoy ang lechon. Dahil dinala na ng OFW na si Gina Sarmiento ang sikreto sa paggawa ng lechon at ito ang kauna-unahang tindahan ng lechon sa Italia. Ang lechon, di ba, is a traditional na pagkain ng Pilipino. Every occasion, tulad ng kasalan, birthday, at saka binyagan, talagang nagsaliksik ako kung paano ang paraan para magkaroon ng laboratorio para sa lechonan. Para masatisfy ko yung mga client na, wow, may lechon na tayo ngayon dito sa Italy. Dahil sa kanyang pananaliksik at pagsisikap, nagkaroon din ng laboratorio si Gina para paglutuan ng lechon. So, ang mga spices na ito is mixed with Italian style and Filipino style. Kasi nandito tayo sa Italia. Pinoproduce namin dito sa laboratorio dito ay yung barbecue natin, yung grilled calamari, yung crispy pata, and itong ang lechon. And itong oven na ito, naglalaman ng 3 bago. Hindi raw naging mabilis at madali ang kanyang natatamasa ngayon, lalo na noong nagsisimula pa lang siya sa Italy noong 1991. Nagtapos siya ng accountancy sa Pilipinas pero nagtrabaho siya sa Italia bilang babysitter. Nakahanap ako kaagad ng amo na mag-aalaga ng 2 bata at the same time maglinis, maglansya, maglaba ako. 5 years ko ako nag-babysit sa kanila. Ang hirap talaga. Nagtatrabaho ka sa gabi, nagtatrabaho ka sa umaga, hapon, dire-diretso, wala ko rest. Hanggang hinamon niya ang sariling kakayanan, pinangarap niya na magkaroon ng sariling negosyo. Sabi ko, meron pa kaya akong kayang gawin na mas sigit kaysa yung ginagawa ko ngayon. Kailangan mag-aral, sabi ko kung meron kang goal, mayroon kang determinasyon sa buhay, makakamit at makakamit mo. Dahil sa kanyang determinasyon, nakapag-ipon siya ng pera sa pagbe-babysit at nagsimulang magbukas ng maliit na Filipino grocery store sa Milan, Italy noong taong 2000. Mura na, mababait pang tindera, ayun, sarap. Ngayon, 2 na ang kanyang grocery. Bukod pa ito sa laboratorio niyang nagsisilbing lechonan. Nabayaran din ang ilang taong pagsisikap ni Gina at maging ang kanyang mga kapatid, nabiyayaan din ang kanyang tagumpay. At maging dito sa Pilipinas, dama rin ni Gina ang tagumpay. Si Gina, siya yung panganay namin sa magkakapatid. 8 kami lahat. Yung ate ko, masipag talaga, hardworking siya bilang isang panganay. Sa pag-aaral ho, kasama na ho na yung pagpapadala niya ng pangmatrikula at saka allowance namin magkakapatid. Kasi kung hindi sa kanya, hindi ho kami nakatapos. Nakapagtapos si Annie at ang kanyang mga kapatid dahil sa tulong ni Gina. At ngayon, isa na siyang doktor. Since nakuha niya lahat yung mga kapatid ko, 5 akong kapatid, nakatulong din siya kahit papano sa buhay nila. Yung isang kapatid ko, nakapagtayo na rin sila ng negosyo doon, grocery. Yung isa, nakapagpatayo ng bahay dito. Tapos yung 3 dalaga kong kapatid, kahit papano may naipon na rin. Tapos ako dito, sa tulong niya, pagpapadala ng mga gamit, nakapagpatayo din ako ng yung 2 maliit na hospital and relying in natin. Si ate, ito yung pinunibide niya sa amin galing pa ng Italy. Examining table, yung mga hospital beds. Yan, ito yung card, emergency card. Laking pasalamat ni Annie dahil hindi lang sa kanya napunta ang tulong mula kay Gina, kundi pati sa mga pasyente ng kanyang ospital. Salamat sa mga panahon, yung mga paghihirap mo dyan,
Pasensya ka na kung minsan hindi ka namin nakakausap. Salamat kasi kung hindi ikaw, hindi rin sana ako nakapagtapos. Hindi rin ako natulungan sa pagpapatayo ng maliit na hospital dito. Ngayon, kahit malayo na ang narating, hindi pa rin natatapos ang mga pangarap ni Gina. I'm thankful sa mga ibang Filipino. Nagkaroon ako ng posibilidad na magkaroon ng business na ganito. Kung ngayon ang mga taga-Milan pa lang ang nakakatikim ng sarap ng litsyong gawa ni Gina, siguradong sa kaunti pang sikap, darating din ang panahon na maibabahagi ni Gina ang sarap ng litsyon sa buong Europa. Kung meron po kayong naisikwento, masaya man o malungkot, maaari po kayong sumulat sa amin sa OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David. Hi! Hello sa mga kabayan at sa Pilipinas.